Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, subscribe nyo na po yan, and please pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. Danyo sa mga naulila ng aksidente sa ginanap na Boss Ironman Challenge, hindi nabigay ng tama. Registration fee sa nakaraang Endurance Challenge, walang legal receipt. Ginisa nga ng mga kongresista, kasama si Congressman Bosita sa pangunguna ni Kong Romeo Acop, ang mga organizers ng Boss Ironman Challenge o BMW Owners Society of Seafarers, kasunod ng mga aksidenteng nangyari sa event. 2006 pa nga nag-umpisa ang event na ito, kung saan 1,200 kilometer ang kailangang tapusin ng participants sa loob ng 24 na oras, at nito ngang Pebrero, kasalukuyang taon, 22 road crash incidents ang naitala sa Luzon at ang ibang 3 naman sa Mindanao leg noong Enero, kung saan isang non-participant mula sa San Juan, La Union at isa mula sa Dagupan, Pangasinan ang nadamay at namatay. Lumabas nga sa pagdinig ng kamera na kilalang-kilala na talaga ang event na to pagdating sa road accidents dahil sa overspeeding at reckless driving. Kaya si Dagupan Mayor Belen Fernandez ay gusto ng tuluyang ipatigil nga ito dahil hindi man lang nga daw sila hinihinga ng nararapat na permit para sa event na ito. Nasita nga ni Representative Richard Gomez ng 4th District Leyte ang registration fee ng bawat participant na nagkakahalaga ng 5,000 bawat sasali. Okay, organization charges 5,000 pesos per participant whether motorcycle or sasakyan. Tama ba? Okay, and they have about 2,500 participants, and that's equal to 12,500,000 pesos. And there's a reason why I'm asking kung nag-issue ba sila ng legal receipt, and also I asking if the boss organization is registered BASEC. It doesn't matter if you're non-stock or profit-oriented corporation or organization, the facts that humihingi kayo ng 5,000 as registration fee at hindi kayo nag-issue ng receipt, very clear, very clear. Ayon naman kay Congressman Romeo Acop, ayon sa batas, ay aabutin dapat ng 3,700,000 ang matatanggap na danyos ng mga pamilyang naulila sa insidente. Ngunit 200,000 pesos lang ang nasabing maibibigay sa mga biktima. Sino ang nagsabi ng 200,000 lang ang ibibigay sa inyo? Doon sa civil law meron pong computation kung magkano ang damage na ibibigay sa namatayan, at ang abutin sana po ninyo ay 3,700,000 pesos. Kahit pusa or dog, pag may namatay meron tayong batas para panagutin yung pumatay dyan sa pusa or dogs. Pero ito tao eh. Tao ang namatay in the course of this endurance challenge na umpisa pa lang, konsepto pa lang, meron ng meron ng risk na maaring madamage ang property, maaaring violation ng traffic, maaaring may mamatay, at nangyayari na nga iyan at nangyari na. Attorney Alday, Mr. Chair, dapat nagpa-file din ang kapulisan ng motopropyo na case. Kahit na alam nyo naman po Mr. Chair, pag hindi natin inalalayan yung ating mga kababayan lalong-lalo na kung hindi nila naman alam yung batas, hindi nila alam yung gagawin nila kung wala silang Attorney Alday na tutulong sa kanila. Diba so papayag na lang sila na babayaran sila, samantalang dapat may managot diba? Ginisa naman din ni Kong Bosita ang mga boss official at DOT. Tager President Mr. Joseph Tan, noong nabubuhay pa si Mr. Dizo, naturalmente nag-uwi siya sa weekly ng 2,500 pesos weekly more or less, a total of 10,000 pesos a month more or less, at doon po sa initial commitment niyo na, idadagdag na po ninyo, sa inyong advokasya yung proteksyonan ng kinabukasan, nitong mga batang naulila. Iko-consider po ba niyo na yung dapat kinikita ni Mr. Dizo nung nabubuhay pa, dito sa ating pinag-uusapan? With respect to boss, at sa mga official po nyo, kailan po natin maasahan na may maipipresenta kayo na mechanics na kung saan sasagutin po ninyo yung nawawala na dapat kikitain ni Mr. Dizo, plus yung educational plan para po sa mga anak niya na naulila? Kailan po ninyo pwedeng ipresenta sa committee na ito? Sagot naman ng isang boss official ay,
As of the moment, sir, we have been discussed earlier, so we have options already that needs to be decided by the board, but the act that the term of action, there we can guarantee you as soon as possible, we will be able to come up with the proposal. So yung as soon as possible po ba ninyo, hopefully, may present po ninyo for the next hearing, tama po ba? Pwede po bang malaman sa Department of Tourism na yun pong information na sinasabi na meron kayong MOA with boss? Gusto lang po nating malaman, totoo po ba? Good afternoon po, Your Honor. It's not true. There's no MOA. So doon po sa promotional tourism, ano po arrangement niyo with boss? Kwentuhan na lang. O tawagan? O papaano po ba? Kasi ang alam ko po merong dyan may arrangement or merong participation ba? Or support? Or whatever, ano po ba? Meron po kaming program, Philippine Motorcycle Tourism Program. Recognizing it is a platform to promote domestic tourism, so under that we undertake and support projects that promote the tourism component of these activities in the case of BOSS. They've requested for assistance in terms of promotions and marketing as a tourism activity of the event, but we did not support financially the event. Ito naman ang mga komento o reaksyon ng ating mga kababayan sa pangyayari at sa BOSS. Into na yan. Pati ibang motorista idadamay nyo sa kayabangan at katarantaduhan nyo. Hindi racetrack ang kalsada. Dun kayo sa racetrack. Kahit isang taon kayong magpaikot-ikot dun. Rider din ako pero hindi ako natutuwa sa ganyang event, sa totoo lang. May pambili ng mga bidulil. Dapat may pera din kayong pang-arkila ng racetrack. Dun kayo mag-endurance hanggat gusto nyo. Galing ng tanong ni Busita sa mga organizers. It's about time to put a stop on this ridiculous endurance challenge. May mga senador pa nakasali dyan. Using public roads and national highways for their own egotistical gain. Wala naman na idudulot na maganda sa publiko. Puros kapahamakan lang ang dulot. As usual, rich BMW owners na naman ang nagpasimuno sa isang kalokohan na sinundan naman ng karamihan. Stop this competition. This is unhealthy, unsafe, and dangerous to participants and to other motorists and civilians. Do not make the public roads as venue for this death-defying competition. Stop and prohibit it now. Yabang na lang kasi yan, palibhasa may mga sumasaling politiko pero di inisip yung kaligtasan ng marami sa daraanan nila. Kung gusto nyo po tumulong, maraming paraan, di yung endurance natural, karamihan sa kalahok gusto makafinish para sa achievement nila at para magawa yun, magmamadali kasi nga pressure sila sa oras. Hindi lang BIMC ang meron, madami pa niyan tulad ng M3 Challenge at iba pa. Ginaganap sa iba't ibang panig ng bansa taon-taon. Kaya dapat magbigay batas na ipagbawal yung ganyang endurance challenge sa pampublikong kalsada saan man panig dito sa bansa.